Good day followers, bakit nga ba bawal nag-screenshot ng private conversation sa inbox natin or sa GC? Kaya nga tinawag na private kasi bawal natin screenshot. Tapos ang purpose natin is to give the screenshot sa ibang tao. So, doon nagsisimula yung bawal na gawain natin. So, meron tayong tinatawag na sa Pinas yung Data Privacy Act, Public Act 10173. Usually, ito lang naman yung fundamentals of human rights protection. So, meron din ditong fines and punishment. Pero I will not put into details na kasi content creator lang naman tayo. So, yung basic lang na kaalaman na dapat protektahan natin yung privacy ng mga bawat taong kausap natin or tayo mismo as a content creator na may pagmamayari ng isang account sa Facebook. Usually, pag nag-screenshot kasi tayo, kinakatamaran na natin i-copy-paste. Pwede naman i-copy-paste kasi yung i-screenshot natin usually yung pangalan, confidential details kagaya ng numbers, personal numbers, emails, saka yung mga usually bank account. Napakasela ng mga information para i-screenshot mo. Meron pa tayong primary cyber law dito sa Pilipinas. Isa rin yon yung tinatawag na Cybercrime Protection Act of 2012 or yung Republic Act 10175. Hindi na tayo masyado pupunta in details yan kasi law yan Pero alamin natin yung basic. Ito lang naman yung gumagamit ng mga crimes using computer. More on confidentiality, integrity, and availability ng data na ginagamit. Kumbaga, kinukuha nila sa atin. Papasok na rin dyan yung mga hackers, kaya nakokontrol nila yung ating mga bank account and also social media. Ang dami kong na-witness na hack. Kasi nga, yung password nila usually, isa lang sa lahat. So, kaya madali i-hack. So, dapat paiba-iba rin tayo ng email bawat social media account at iba rin ang password bawat social media account. Sa bagay, tinulungan na naman tayo ni Facebook na magkaroon ng two-way authentication. Siguro aware naman tayo dun sa two-way authentication. Yung isa, kaya tinawag na two-way authentication, pwedeng sa email, pwedeng sa number. So, both will be alert pag merong pumapasok sa mga account natin or social media natin. So, hope you learn something na bawal talaga yon na ini-screenshot yung mga private details ng isang tao. As a content creator, alam na natin yan. Dapat natin matutunan. Hope you learn something about my video and have a nice day, guys.